Oy. Ganda-ganda naman ng partner. Oy, ikaw din looking Friday. debonair. Ngayong Friday night. Sa mga gimmick mamaya. Oh, ha? Saan ang gimmick natin mamaya? Wala. Ano tayo, good girl eh. Magko-cover tayo. Good girl. Speaking of good, paniguradong good na naman ang gabi ng mga fans ng Meralco Meralco Bolts, Bolts. yes. Di ba? 2 wins, 0 loss sila. Oo, Oo. 2-0, di ba? Talagang humataw sila, Gary David. Oo, di ba, kung matatandaan natin, marami nagtatanong ba't daw medyo lumalamya yung laro ni El Granada. Pero nakita mo naman, pumutok na naman kanina. Okay din yung pinakitang laro ni Jai Reyes. Oo, isa pa yon. At saka syempre yung import din nila. Si Josh Davis. Oh, mamaya yung detalye nung laro niya, bibigay natin Yes, sa of kanila. course. Ready ka na? Ready. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-30 ng Enero, taong 2015. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtaha, hatid na landas. Samahan po ninyo kami sa susunod na isang oras dito lamang sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ako po, si Haji Kaamin. Siyempre sa amin kayong nasusunod sa mga balita, nilalam namin na kahit sa dyaryo itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At syempre, bago po kayo tumutok sa laban ng Global Port Batang Pier at Pure Food Star Hot Shots, ito po muna ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng mga nagbabatang sports balita. Canadian advisor Michael Cox naniniwalang matutuloy sa May 2 playdate ang pound-for-pound championship ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Gilas Pilipinas Naturalized Center Marcos Douthit ipaparada ng Blackwater Elite bilang temporary import sa PBA Commissioner's Cup. National Gin Japoy Lizardo doble kayod sa ensayo para sa kanyang pagbabalik aksyon sa Southeast Asian Games sa Hunyo. Houston Rocket star center Dwight Howard binabagabag pa rin ng right knee injury. British star Andy Murray pasok na sa finals ng Australian Tennis Open. South Korean qualifier Han Na-jang solo leader sa second round ng season opening Coats Golf Championship sa Ocala, Florida. At top honors ng kickoff stage ng 2015 Playa de Palma Cycling Challenge inangkin ni Italian rider Matteo Pellucci. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye naman ang uumusok na sports balita, narito na. Sa boxing, optimistiko ang isang key member ng Team Pacquiao na makakabuo sila ng agreement para sa Titanic clash kontra Floyd Mayweather Jr. Ayon kay Canadian advisor Michael Cox, binisita ni Mayweather si Pacquiao sa isang hotel sa Doral, Florida noong isang gabi. At dito ay naging mabunga at produktibo di umano ang naging pag-uusap ng dalawang celebrity boxers. Nagkasundo rin umano sina Pacquiao at Mayweather na ayusin ang gusot sa pagitan ng HBO at Showtime para maisakatuparan na ang kanilang laban. Bukod pa rito, pumayag rin umano si Pacquiao sa hiling ni Mayweather na siya ang mag-anunsyo ng kanilang mega bout. Sakaling ma-finalize ang laban, ito ang tatayong main attraction ng May 2 fight card sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada. Samantala, pinabura naman ni two-time champion Fernando Vargas si Floyd Mayweather Jr. sa match-up kontra Manny Pacquiao. Ito'y sakaling matuloy ang showdown ng dalawang pound-for-pound rivals ngayong taon. Ang kabuong detalye ihahatid ni Erwin Peñano. Malaki ang paniniwala ni former World Junior Middleweight Champion Fernando Vargas na mahihirapan si Manny Pacquiao na talunin si Floyd Mayweather Jr. Ito'y dahil masyado umanong mahirap pasukin ang depensa ng undefeated American fighter sa ibabaw ng ring. Mayweather Pacquiao, nobody beats Mayweather. Mayweather's too smart, too intelligent, and I don't think nobody beats him. Hindi rin sang-ayon si Vargas sa pananaw ng marami na magiging problema ni Mayweather ang southpaw stand ni Pacquiao. Kwento ni Vargas, may mga kaliwete nang nakatapat si Pretty Boy Floyd at tanging kay Zab Judah lamang umano medyo nahirapan ang 37-year-old Grand Rapids, Michigan native. You've had a few southpaws that I've seen him beating. His kid looks great with him. You know, the only trouble I've seen with one was Zab, but you know, I think he did great. Si Mayweather ay may unblemished record na 47 wins with 26 by knockouts, habang si Pacquiao naman ay pinakinang ng kartadang 57 victories, 38 by stoppages, 5 losses, and 2 draws.
Para sa PTV Sports, Erwin Peñano, Polytechnic University of the Philippines. Sa boxing pa rin po, kapwa handang-handa na sina Filipino fighters Jason Pagara at Arthur Villanueva para sa kanilang pagtayong bida sa Pinoy Pride 29 boxing card sa Davao City sa Pebrero 7. Itataya ni Pagara ang kanyang WBO International Junior Welterweight belt katapat si Mexican rival Cesar Chavez na inaasahang darating sa bansa sa Lunes. Galing sa 7 magkakadikit na panalo, si Pagara ay may record na 34 wins, 21 by knockouts and 2 losses. Habang hawak naman ni Chavez ang kartadang 23 victories, 11 via stoppages at 7 talo. Sa kabilang banda, sasagupain naman ni Villanueva ang isa pang Mexican fighter na si Julio Cesar Miranda sa isang 10-round super flyweight non-title bout. Si Miranda ay dating WBO flyweight champion at kabilang sa mga Pinoy boxers na naging biktima niya ay sina Richie Mepranum at Ardin Diale. Pero yumukod naman siya kina former world champions Brian Viloria at Rodel Mayol. Lipat tayo sa basketball. Inokupa ng Meralco Bolts ang solo leadership sa kabubukas na PBA Commissioner's Cup. Ito'y matapos na tambakan nila ang Manny Pacquiao-led Kia Carnival, 90-80 kanina. Si point guard Jai Reyes ang nahirang na best player of the game sa kanyang total output na 16 points at 4 assists. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Meralco sa 2 wins and 0 loss, habang nasadlak naman sa 0 and 2 losing start ang Kia Motors. Ang susunod na makatapat ng Meralco ay ang Talk and Text Shop ang Texter sa Miyerkules. Samantala, sinimulan na ng Pure Food Star Hotshots ang title bid sa mid-season conference. Gamit si former Best Import Marcus Blakely. Kasalukuyan nakikipagbuno ang Pure Food sa Global Port Batang Pier na galing naman sa panalo kontra Kia Carnival sa opener noong Martes. Samantala po, nagdesisyon naman ang pamunuan ng Blackwater Elite na gumamit muna ng temporary import para sa itinatanghal na PBA Commissioner's Cup. Ito'y habang nagpapagaling pa mula sa hamstring injury ang kanilang original reinforcement na si Chris Charles. Narito po ang report ni Miss Joanna Bumatay. Si Gilas Pilipinas Naturalized Center Marcus Dautit muna ang ipaparada ng Blackwater Elite bilang temporary import para sa PBA Commissioner's Cup. Ito'y habang nagre-recover pa mula sa hamstring injury si original choice Chris Charles na lumiban sa debut game ng Blackwater kontra Barako Bull Energy noong Miyerkules. Hindi na bago si Dautit sa estilo ng laro sa PBA dahil minsan na siyang tumayong reinforcement ng Air 21 Express noong 2012 Commissioner's Cup. Sanay na siya sa lahat, no? Sanay na siya na tagal na ano naturalized Filipino na nga siya. So, una, nandito na siya. Tapos, maganda lumaro. Maganda lumaro. Tiwala rin si Isaac na makakamit nila ang inaasam na unang panalo sa liga ngayong komperensya, kung saan ang kanilang susunod na asignatura ay kontra Talk and Text Tropang Texter sa linggo. Yeah, siyempre, positive naman kami. And talagang pagpupursigihan namin yun. Kung pwede lang, kahit hindi lang isa. Kung pwede mas marami sa isa, makuha namin this conference. Buhat ng pumasok sa liga bilang expansion team ngayong season ay hindi pa nakakatikim ng panalo ang Blackwater Elite. Para sa PTV Sports, Joanna Bumatay, Polytechnic University of the Philippines. Sa iba pang balita, determinado naman si National Gin Japoy Lizardo na maduplika sa Singapore SEA Games ang kanyang gold medal fit sa Indonesian meet noong 2011. May report si Ms. Arian Malyari. Gigil na gigil nang magbalik aksyon sa Southeast Asian Games sa Hunyo, si multi-title taekwondo Gin Japoy Lizardo. Ito'y matapos na lumiban siya sa Myanmar SEA Games noong 2013 dahil sa iniintang hamstring injury. Ayon kay Lizardo, nais niyang maduplika sa Singapore showpiece ang kanyang gold medal feat noong 2011 SEA Games. Siyempre, gold pa din. Gagawin naman din namin yung best namin na talagang makuha yung gold. Hindi namin sinasabi na 100% makukuha namin, pero gagawin namin yung best namin para andyan pa rin siyempre yung Thailand, Indonesia, then Vietnam. So, medyo lumalakas rin yung mga ibang Southeast Asian countries.
Ibinalita rin ni Lizardo na puspusan na ang pag-iensayo ng mga national teams para sa Assam na makasungkit ng mas maraming gintong medalya sa 28th edition ng Biennial Regional Sports Fest. Paghahanda naman namin is ano pa rin yun pa rin, rigorous pa rin yung training. Yung foreign coach namin, siguro mga 4 years na siya sa amin. Pero ang maganda dito, at least kung may mga bagong techniques, medyo nai-inform kami kaagad. Kasi syempre meron din siyang connection doon sa Korea. And then yung mga bago niyang nalalaman doon, nadadala niya dito sa amin. Sa ngayon ay hindi pa inaanunsyo ng coaching staff ang kumpletong lineup ng SEA Games-bound Philippine Taekwondo team. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nangako naman ng Philippine Judo Team na gagawin ang lahat para mahigitan ng 2 gold medals na naharbat nila sa nakalipas na Myanmar SEA Games. Nagbabalik ang napakasipag na si Miss Aryan Malyari. At least 4 gold medals ang target ng 8-man Philippine Judo Team sa Southeast Asian Games sa Singapore sa Hunyo. Ito'y matapos na makapag-uwi sila ng 2 ginto, 3 silvers at 2 bronze medals sa Myanmar meet noong 2013. Sa panayam ng PTV Sports, tiwala si National Coach Roland Llamas na makakayang makipagsabayan ng mga national judokas sa mga Southeast Asian counterparts dahil na rin sa mabigat na training na kanilang pinagdaraanan. This time, I'm hoping na maging magandang laban namin. Well, siguro, I'm aiming for about 2 more. About 4. Ibinalita rin ni Llamas na hinihintay na lamang niya ang pagdating ng ilang Phil-Japanese judokas para mabigyan sila ng sapat na exposures. The training, yung mga PhilJap ko kasi nasa Japan pa, but they'll be coming in, and yung mga natira dito, yung mga Pinoy, although we have more exposure for them, we have about 5 months pa naman Ang judo ay isa sa 36 na sporting disciplines na nakakalendaryo sa 28th edition ng pinakamalaking multi-sporting event sa Timog Silangang Asya. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa football, pag-aagawan ng Loyola Meralco at Global FC ang titulo ng PFF National Cup. Ito'y matapos sa kapwa sila umani ng panalo sa magkahiwalay na laro sa semifinals kagabi. Naungusan ng Loyola Meralco ang Stallions FC 2-1 matapos na magbaon ng go-ahead goal sa extra time si star striker Phil Young Husband. Sa kabilang banda, dinomina naman ng Global ang defending champion Ceres Lasal 3-1 matapos sa umiskor ng 2 goals si midfielder Mark Hartman. Kabilang narito ang nagselyo ng panalo para sa team sa stoppage time. Bukas ang alas 7 ng gabi, itinakda ang championship showdown ng Loyola Meralco at Global FC sa Rizal Memorial Football Pitch sa Maynila. Punta naman po tayo sa international sports scene sa basketball. Tinuldukan na ng Kobe Bryant-less Los Angeles Lakers ang kanilang 9-game losing skid sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Ito'y matapos na umani sila ng 123-118 double overtime win kontra visiting team na Chicago Bulls kanina. Si forward Jordan Hill ang top scorer para sa Lakers sa kanyang team-high 26 points. Kabilang na dito ang isang clutch jumper na nagpuwersa ng second overtime. Napantayan naman ni shooting guard Jimmy Butler ang kanyang career best na 35 markers para sa Bulls. Sa second extra period ay na-convert ng Lakers ang 5 sa kanilang 7 field goal attempts upang tuluyang mapigilan nila ang paghahabol ng Bulls. Sa Lunes ay dadayo naman ng Lakers sa Madison Square Garden para sa matchup kontra New York Knicks. Samantala, pasadahan naman natin ang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Ria Arevalo. Hindi
pa makakasama ng Houston Rockets sa mga susunod na laro sa regular season ng NBA si star center Dwight Howard. Ito'y matapos na magdesisyon siya na ipasuri sa ibang doktor ang kanyang injured right knee. Nagkaroon ng tubig ang namamagang tuhod ni Howard, kaya't malabo na siyang mapasama sa All-Star Game. Sa katunayan, 2 beses nang lumiban sa laro ang 6'11" slotman dahil naman sa sprained ankle. Kasalukuyang nag-a-average si Howard ng 16.3 points at 11 rebounds per game ngayong season. Sa tennis, pasok na sa finals ng Australian Open si British star Andy Murray. Ito'y matapos na patalsikin niya si 7 seed Thomas Berdych ng Czech Republic, 6-7, 6-love, 6-3 at 7-5 kagabi. Nag-struggle muna si Murray sa opening set bago niya dinomina ang sumunod na 3 sets. Ang susunod na makakatapat ni Murray ay ang magwawagi sa matchup ni na top-ranked Novak Djokovic ng Serbia at defending champion Stanislas Wawrinka ng Switzerland. Target ni Murray na makasungkit ng ikatlong Grand Slam singles title. Sa golf, inukupa ni South Korean qualifier Hana Jang ang solo leadership sa ikalawang araw ng aksyon sa season opening Coast Championship sa Ocala, Florida. Kanina ay pumalo ang 22-year-old parbuster ng 7 under 65 upang lumamang siya ng 4 shots laban kay second-ranked Stacy Lewis ng Amerika papasok ng 3rd round. Humataw si Jang ng 8 birdies sa kanyang round, kabilang narito ang isang 25-footer sa 18th and final hole. 1.5 million US dollars ang total prize money na nakataya sa 72-hole event. At sa cycling, inangkin ni Matteo Pellucci ang top honors ng kick-off stage ng Playa de Palma Challenge sa Madrid, Spain. Kagabi ay naungusan ng 26-year-old Italian rider sa isang sprint finish ang compatriot na si Elia Viviani upang maaga niyang maisuot ang leader's jersey ng 4-stage biathlon. Tumapos na 3rd placer si local bet Jose Joaquin Rojas, kasunod sina Nasser Buhani ng France and Ben Swift ng Great Britain. Bukas ay tatahaki naman ng race entourage ang 149km Stage 2 na bibitawan sa Andrax at magwawakas sa Mirador des Colomer. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Okay, at ayun na nga, Meg, si Marcus Douthit na pala ang magiging temporary import ng Blackwater. Oo. At pero sabi nga, surprise din siya Oo, nung diba? nilapitan siya about it. Kaya nga eh. At yung magandang balita dito, syempre para sa mga Blackwater Elite fans, di ba? Bukod sa may experience na sa gilas, itong si Marcus Douthit, yung height advantage din niya, 6'11". Oo, Diba? nandun. Pero advantage nga sa Blackwater kasi sanay na si Marcus Douthit sa sa rules ng Philippine basketball. Ang magiging siguro dyan, syempre, couple of games yung ilalaro ni Marcus para sa Blackwater Elite habang nagpapahinga naman mula sa hamstring injury, itong si Chris Charles na hindi pa nagagamit. Oo, hanggang ngayon. Oo. Pero matanong ko sa'yo, marunong ka ba mag-badminton? Nung high school ako, sinubukan ko, kaya lang medyo alat. Talagang di kaya. At dahil dyan, pabakitaan kita ng skills ko. Sige nga, alamin nga natin yan mamaya. At syempre, mamaya po, tanungan na. At syempre, wag po kayo maglilipat ng channel. Pangit. Diyan lang po kayo magbabalik pa ang PTV Sport. Alam niyo ba na ang fastest rising sport ay siya ring fastest sport in the world? Ito ay ang rocket sport na badminton. Mismong siyensya ay nagpapatunay na ang shuttlecock ay kayang sumibat ng 206 miles per hour. Mas mabilis ito ng 6 na milya kada oras sa tulin ng top speed Ferrari car at mas mabilis ng 56 miles per hour sa hataw ng bola ni Andy Roddick. Kaya naman sa badminton, normal lang kasabihan ang speed is of the essence. Dito sa Pilipinas, mabilis ring inakap ang larong ito bilang recreational at competitive sport. Kaya naman, nagsulputan ng iba't ibang badminton gyms na bukas mula umaga hanggang after office hours sa gabi. Pero bakit nga ba top 5 sport sa bansa ang badminton?
Yan ang aalamin natin ngayong hapon dito sa Inside Sports. Unang sumibol ang larong ito sa India, kung saan tinuturing ito bilang isang children's game na kung tawagin ay bottle door or shuttlecock, bago ito nag-evolve bilang competitive sport. Alam niyo ba na isa rin ang badminton sa less expensive sport? Kailangan mo lang ng raketa, kailangan mo ng short or shirt. Yung sa mga babae, iba sa kanila gusto nila nagsiskirt, and then rubber shoes. So, pwedeng-pwede na maglaro. Plus shuttlecock, syempre. Mayroong 5 disiplina ang badminton. Ang men's singles, ladies singles, men's doubles, women's doubles, at mixed doubles. At gaya ng tennis, kailangang mapagwagian ng isang player ang isang game tungo sa pagtipon ng puntos para sa set win. Best of 3 sets siya, tapos up to 21 yung score. So, yun. First set, kung sino makauna maka-21, yun ang panalo, and then proceed to second set. Pagka nag-all one, meron tayong decision game. Yun yung third set, until 21 din. Until 21? Yes. Kapag nagkaroon tayo ng setting or nag-deuce, pagka nag-20 all, magiging up to 22 yun, tapos hanggang sa umabot ng 30. Nakakatuwang isipin na walang age limit ang badminton. As long as kaya mong humataw sa loob ng hardcourt, pwede kang maglaro ng badminton. Actually, basta kahit maliit na bata, meron akong youngest na player for 4 years old eh. Kung gusto niya ng... Well, nakakasunod siya yung mga basic, sobrang basic na technique. Yung tamang paghawak ng racket, tapos yung pagpalo ng shuttle, yung mga pinaka-basic, yun, nakakasunod naman. Hanggang sa pinakamatanda, hanggat kaya mo yung rayuma mo, kaya mong dalhin, pwedeng-pwede. Yun nga lang, dahil sa masyadong mabilis ang larong ito, mag-ingat dahil mas malapit kayo sa injuries. ACL tear, sprain, ang ilan lamang sa mga injuries sa mga badminton smashers dahil sa demanding ang movement at lateral dito. Pero in general, tunay na isang napakagandang sport ang badminton dahil napakadaming benepisyo nito sa kalusugan. Unang-una sa lahat, syempre, yung sa fitness mo, dahil madali kang pagpawisan eh. Medyo mainit kasi sa loob ng court. So, hindi siya aircon. Siguro may mga iba, pero normally, dito sa Pilipinas, mainit talaga ang badminton court. And then, syempre, yung characteristic ng sport, mabilis siya, and nagde-demand din ng power, so madali kang mag-burn talaga ng fats mo. At dahil sobrang nainganyo ako sa mga natuklasan ko, excited na ako to show off my talent in badminton. Let's go, Sago! Sige, okay lang yan. Yan, tapos okay lang yung iba. Unang itinuro sa akin ni Coach Deza ang how to hold a racket. Ganito ang proper forehand. Yung forehand, actually, sa iba, naiintindihan nila yun as handshake position ng kamay. Pero ganito yan, parang may pag-V, hahawakan mo lang. Kung paano ka parang nakikipagkamay, ilalagay mo sa racket. Para tama yan, itong pinaka-point na to, kailangan para na siya sa side ng racket. Kasi pwede namang naka-shake hand position, pero nakaganyan. So, mali yun. Dapat nasa side. Yun ang magiging ano mo. Okay? Ito naman ang backhand. Yung backhand natin, yung thumb, naka-stretch, yan, parang nakaganyan, okay. Diba? Pero naka-side. Side yan. Sabay ipapatong lang natin yung racket ng ganyan. So, dapat 3/4 ng thumb nasa big part ng handle or ng grip. Yung 1/4 medyo nasa side. Yan. So, tapos may konting, yan, merong konting space. Yan, yan. Diba? Parang relax lang. Yan. Strokes heavy rin ang larong ito. Meron syempre ang basic na clear stroke. And then after that, gagawin muna natin pinaka-basic para syempre, beginner ka, gusto mong makapalo ka, yung clear na tinatawag, clear na stroke. Ibig sabihin nun, mula sa likod hanggang sa likod, makakapagpalo kayo. Balikan ng shuttle, may rally na tinatawag, okay?
So, ang gagawin natin from forehand position. Yan, forehand position. I-try natin na itaas both arms. Yan. So, ito, medyo nakataas yan. This one is for your balance and aim. Okay? So, pag nakataas ng isang arm, nakataas din yung kabila. Tapos nun, as much as possible, you try to hit the shuttle right in front of you. Tapos, iti-twist, iti-stretch mo yung elbow mo. Pag follow, naka-twist na rin yung forearm. Tapos follow through lang. Ito naman ang deadly smash. Oh. Yan! Oh, isa pa. Das. Yan! Oh. Pwede ka na magyaro. Ito, try mong habulin ang drop shot ko. Yun yung ilalagay mo, gusto mo lang siyang ilagay sa net. Mas mahina siya kumpara sa smash. Let's not forget the net strokes. Yun naman yung kapag titirahin mo lang mula sa harapan. So, ang net stroke ko. Yan, yung nasa harapan ka lang. Diba? Ganyan lang konti lang. Sige. Yan mo lang siya mag-bounce. Yan, o diba? Ito naman ang lift. Diretso lang. Yan, push. Yan, sige, lakasan mo pa. Yan. O, sige, mas malakas pa ng konti. Yan. Yan, sige. Lakasan mo pa ng konti para sa likod. Yan, o, sige, sa harap lang. Yan, sige. O, diba? O, diba? O, pwede ka na mag-aero. Diba? Last but definitely not the least, ang kill. Kung yung sa likod, yung ginawa natin smash para umatake ka mula sa likod, this time naman, pwede kang umatake mula sa harapan. So, ganito naman yan. Sige. So, push mo lang siya. Yan. Ba? Pababa lang siya. So, parang pitik lang yan, no? Tapos, ganyan lang ang movement. Back, forward. Sige. Yan, o, diba? O. Yan, o. Yan. Very good, very good. Sa paglalaro ko ng badminton, mas naiintindihan ko ang dahilan kung bakit sikat na sikat ang sport na ito. Talagang tatagaktak ang pawis mo kakahabol sa shuttlecock at syempre, kakapilit na huwag kang matalo ng nasa kabilang court. Yan naman ang very essence ng camaraderie at competition, di ba? Ang sarap maglaro ng badminton. Tunay namang nakaka-develop ito ng endurance, speed at focus natin. Best of all, isang magandang bonding activity din ito kasama ang inyong pamilya o barkada. Kaya naman hindi ako nagtataka kung bakit bentang-bentang sport ito sa mga Pinoy. This has really been a fun episode for me. Pero guys, my time for now has ended. Until then, this has been Meg Xiaozon for Inside Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Talagang napagod ako dun, sa Oo nga, badminton. mukhang mahirap mag-badminton Nakayanan mo, ha? Hindi, nagbibiro lang ako dun. Nung hindi ko na, joke lang yun. Pero talagang marunong. Taro mo nga yung mga natin minsan. Oo, di ba? Diba? Oo naman. Mag-badminton. Okay, at narito na po tayo sa segment natin. Oo, yung iChat segment natin with our viewers. So, syempre, gusto rin natin malaman ang kanilang opinion sa mga tungkol sa sports, di ba? Sa sports. Anong kailangan nilang gawin para makapag-interact sila sa atin? Syempre, if you wanna message us via Facebook, just type in www.facebook.com/PTV4Sports. At hindi lamang po yan, wait, there's more! Pwede po kayong tumawag po sa aming hotline, which is 0936-537-9349. 0936-537-9349. Tawag na, okay? Yes, alam mo, madaming nagbigay ng mga questions kahapon, di ba? And some of it, gusto ko ipakita natin sa viewers natin. Oo, talagang tinetreasure natin. Lahat ng mga messages po ninyo, binabasa po namin. At lahat po yan, sasagutin po natin. Sa abot ng ating mga. So, ito, Facebook message from RJ Artisan. Okay, si Sabi RJ. niya, ask ko lang po, Miss Meg, kung makakalaro ba si Moala at Pringle sa Gilas, Pilipinas. Totoo po ba na ayaw magpahiram ng player ng Alaska sa Gilas? Paano na si Abueva? Thanks po, gandang Meg. Okay. Sa ngayon kasi RJ, wala pa namang line-up sa Gilas, Pilipinas. Ilalaban nga para sa FIBA. Pero sa ngayon, si Coach Tab Baldwin pa lamang yung sigurado. Wala pa silang binibigay sa atin na update kung sino-sino yung mga player na
na ilalagay nila doon. Pero si Sprinkle, pwede, di ba? Oo, pwede. Pero gaya nga ng sabi ni Tab Baldwin, nag-iikot siya. Nanonood siya ng mga games, both D-League at saka PBA. At the same time, sabi niya, kung dati, nagre-rely like yung Gilas 2.0, nag-rely tayo sa mga small guards and shooters, ngayon gusto niya big men ang ipasok. So, among dun sa inaay niya, nandyan sila Junmar Fajardo, nandyan si Japeth Aguilar. Martin, ika nga. Oo, Greg Slaughter at saka si Andre Platch. Madami pa yung pool na yun yung candidate for Gilas 3.0. Oo, tapos yung sinasabi dito ni RJ na ayaw daw magpahiram ng player ng Alaska, hindi naman. Hindi, kasi as we remember last time sa Gilas 2.0, nandun si Sanitos. Oo, isa pa yun. Tapos, paano na si Abueva? Malalaman natin kung kukunin ba si Calvin ni Coach. Depende kung type siya ni Coach Tab. Oo, kaya nga ngayon, nag-iikot si Coach, di ba? Malalaman natin yan sa mga susunod. Salamat si RJ! Okay? Yes, next message from Abigail Baligad. Sabi niya, gandang Meg, ask ko lang, ano nangyari kay Mike Danigan na food poison daw? Makakalaro ba siya sa Sunday Things? Binabati ko asawa ko na si Jim Thomas Hinebra dahil hard fan siya. Okay. Abigail, alam mo, oo, totoo yan, na food poison nga daw si Mike Danigan kasi naman daw na nagpagod. Siyempre, pagod na pagod ka, kakain ka. Ngayon, nung kumakain daw Japanese food daw yung kinain. Oo, sushi. Oo, sushi. Sushi pa yung kinain, siyempre hilaw yun. Oo. Sabi nila, kapag hilaw daw yung kinakain mo, tapos pagod na gutom na gutom ka, may tendency na masira yung tiyan. O yun. Diba? So, nasira. Pero, makakapaglaro na siya. Sa Against linggo. Talk and Text sa Binyan. Against Barako Bull. Yung kalaban Barako Bull, okay. Oo, sa Binyan Laguna this Sunday. So walang dapat na ikabahala si Abigail dahil sabi ng kanyang agent na si Cheryl Reyes ay makakapaglaro daw si Michael Danigan. Kaya sa mga fans ng Ginebra, makakalaro po siya sa darating na Sunday. Nagpahinga lamang siya pero nag-skip siya ng practice. Pero at least okay na siya. Sana. Oo, nagpapagaling na si Michael Danigan ngayon. Next message from Emerson Cajano. Sabi niya, sino po naging kapalit ni Solomon Mercado? Okay, si Denok Miranda. Si Denok Miranda at saka yung 2016 second round pick. Tama, yun. Ayan, nagpalit sila. Kung makikita ninyo, naging performance ni Sol Mercado, di ba? Maganda, for yung debut niya. 20 points. Oo. So, he redeemed himself sa lahat ng mga nagsasabi na, di ba, may mga bashers din si Sol. And it goes to show na baka ito na nga yung team for him. Nag-blend siya, di ba? Yun ang malalaman natin. Lalo na, sa Sunday, makakalaban lang yung Barangay Ginebra. Tingnan natin kung anong gagawin ni Sol Mercado for the team. Oo. Okay. Next from Jeff Santa Ines. Sabi niya, good eve. Tuloy po ba si Brook Lopez sa Oklahoma? At sino po ang import ng SMB? Okay, ang import ng SMB ay si Ikaw na. Ronald Roberts Jr. Ayan. Yes. Nag-settle na po ang SMB. Hindi na nila hahabulin si Onwaku at hindi na rin po si Eric Griffin. Si Ronald Roberts na po ang kanilang ibabandera sa kanilang laban sa February 4. Yes. Doon naman kay Brook Lopez, actually, meron talagang open siya sa trade. In-offer nga nila sa Oklahoma City at saka may isa pang may gusto sa kanya yung Nuggets. Kaya lang, hindi nagustuhan ng Nets yung kanilang offer. Okay, ayan. Basa pa tayo, Meg, habang naghihintay tayo ng mga caller natin. Last from Roberto Balaguer. Sabi niya, gandang Meg, ano po balita sa trade kay Pringle sa Ginebra at LA Tenorio sa TNT? Well, sa ngayon, alam mo, wala na eh. Malayo yung issue na wawala na eh. I think so far, Rumors na lang. Tsaka kung makikita naman natin, naglaro naman for Global. Itong si Stanley Pringle. Si LA naglaro naman. Diba? So, wala pa naman namatay na yung issue ika nga. Hindi na masyadong balay-balita ngayon yan. Kaya para dun sa nag-message natin, hindi na totoo yung trade rumor na yan. Okay? Yes. Ayan, calls naman tayo. Ayan, may tumatawag na. Hello! Magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Hello! Parang walang audio. Good evening! Ikabit daw natin. Okay, ayan, di pa pala nakakabit. Ayan. So, dapat, okay, dito. Ayan. Take two. Take two. Hello Take po. two tayo. Magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Si Michael Jan po. Sino po? Michael Jan. Michael John. Michael Hello John. po. MJ. Yes. Tigasan po si Michael John? Dito, Bulacan. Giginto, Bulacan. Uy. Aba, kumusta mo sa mga taga Bulacan, ha? Oo, Sige dito po. Bulacan siya.
Oo. Anong balita, partner, MJ? Yung ano po, mga All-Star reserve po sa NBA. Michael? All-Star reserve po sa NBA. Sino yung mga nasa All-Star reserve All-Star ba? Tama ba? list? Reserves list ng All-Star sa NBA, Michael John, tama ba? Opo. Okay. Sa West, nandiyan si Kevin Durant, Klay Thompson, James Harden, LaMarcus Aldridge, Russell Westbrook, Chris Paul, and Tim Duncan. Ayan. Sa East naman, Ikaw. Sa East naman, nandyan din si Paul Millsap, si Jimmy Butler, si Al Horford, si Jeff Teague, si Kyrie Irving. Tapos, siyempre, yung duo sa Miami na si Chris Bosh at Dwayne Wade. Yan, parang MJ. Wala po si Damian Lillard. Sino? Si Damian Lillard po, wala. Ayun, yun ang parang MJ yung isa sa mga sinasabi ng mga fans ng Portland Trail Blazers kasi marami daw naging all-star snub this year. Talaga? Oo. Ayaw nilang sumali. Hindi naman. Kumbaga, hindi sila nasama sa pinagpipilian. Though honorable mention sila. At it ended up na hindi sila napili. Actually, parang MJ, madami hindi napili sa All-Star Reserves list. Nariyan sina parang DeMarcus Cousins, di ba? Kevin Love, wala. Si Kevin Love, wala. Nagpo-post sila ng 23.8 points per game. Tapos si Damian Lillard naman, 21 points per game. So, madaming na All-Stars na. Pero it doesn't mean naman na hindi sila magaling or hindi naman sila... Kasi may pinagbobotohan, may proseso kasi dyan ng pagboto yung mga coaches ng Eastern at Western Conference parang MJ. So, siguro ngayon, better luck next time muna para kay parang Damian Lillard mo. Hindi rin naman po si Kobe, pwede siya bumalik. Ano Ano daw, yan? kuya? Pwede po siya bumalik si Kobe. Pwede bumalik still. Partner, medyo galaw-galaw ka lang ng konti at mukhang nawawala yung signal mo. Pero ano ulit yung sinabi mo, MJ? Pwede po bang bumalik si Lillard kay Kobe? Pwede ba? Pumalit kay Kobe, tama ba? Sino yung papalit kay Opo, Kobe? si Ayun. Lillard. Okay, ganito kasi yan parang Michael John. Since injured nga si Kobe Bryant at hindi na siya makakapaglaro for the rest of the season, ay probably, syempre, hindi na siya makakapaglaro sa All-Star. Oo, definitely. Okay. Ang mamimili ng papalit kay Kobe Bryant ay si Commissioner Adam Silver. At yun ang aabangan pa natin kasi wala pa siyang na-announce. Oo, kung sino yung ipapalit Oo. nila. Okay. Ano ba, posible Lillard yan. Possible, pwede. Pwede si Damian Lillard kasi mukhang idol talaga ni parang Michael John si Damian. Pero may K na pumalit kay Kobe si Damian Lillard. Depende na lamang yon sa magiging decision ni Commissioner Adam Silver. Pwede niyang pagbasehan yung sa mga boto o kaya pwede niyang pagbasehan yung performances. Well, kung titingnan naman natin performance ni Damian Lillard, maganda yung pinapakita nila ngayon. At syempre, nasa number 2 ang Portland Trail Blazers ngayon sa Western Conference. At saka kung magbe-blend si Lillard sa team na nabuo na. Oo, kasi parang nangyayari dito, parang MJ, poor guard yung makukuha Nandiyan si Steph Curry, andyan si Chris Paul. Tapos kung dadagdag pa si Damian, medyo mawawala sa balanse. Pero depende kay Commissioner Adam Silver yon kung ano yung magiging decision niya. Sige po. Okay, baka may gusto kong batiin parang Michael John. Wala na po. Wala, yun lang. Okay. Maraming salamat sa iyo, parang Michael John ng Giginto, Bulacan, Yes, thank you po. Ayun. So talagang NBA fan siya, Oo, no? fan siya. Tsaka mukhang sinusundan niya si Damian Lillard, kasi talagang gusto niyang si Damian ang ipalit kay Kobe. Pero may pag-asa naman si Damian Lillard na dahil isa siya sa mga honorable mention. Yes. Kuha pa tayo ng isang call. Ayan, okay. Yes, hello. Magandang gabi po, PTV Sports. Sino po sila? Hello. Good evening. Hello? Yes, Opo. hi po. Ano pong pangalan nila? Hello, ano po pangalan po nila? Sal po. Hey, girl siya. Sam, tama ba, Sam? Crystal. Crystal? Name that girl. Oo. Ano ulit yung pangalan mo, Iha? Hello? Ayan, nagsabay. Ayan. Mas malakas na. Okay, anong pangalan mo, Iha? Ate, pakinggan niyo yung phone niyo ng TV. Ano pong question nila? Ayan, medyo hindi siguro tayo narinig ni, tawag ka na lang siguro ulit. Ayan, may bago na naman caller.
Oo, kasi medyo hindi niya tayo marinig. Ganyan po talaga mga kaibigan. Minsan, syempre, pag nasa malayong lugar tayo, may difficulty sa signal, talagang humihina yung audio, di ba? Yes. Kasi merong mga callers natin na nagkakaroon ng problema sa kanilang signal. Signal, So, tawag ka okay. na lang kung sino man yung tumawag kanina, babae, no? Oo, sayang. Oo, sayang naman. Pero meron pa tayo isang caller. Yes, hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Good evening po. Ayun, good evening po, Ganda ng kuya. boses. Ano bang pangalan nila? Ariel ng Davao. Ariel ng Davao. Pinapansin ko lang madaming nanonood sa atin sa Sa Davao. Davao. Oo, ako pa naman, Bisaya pa naman ako. Sige, sample. Oo, maayong gabi kaninyong tanan. Maayong Oo, gabi, diba? Good Oo, evening. Ano pong mapaglilingkod namin sa inyo? Tanong ko lang po sana, nasaan na po si Coach Jeffrey Cariaso? Ayun, si oo. Coach Jeffrey Cariaso, paring Ariel, ay bumalik na siya sa kanya tinatawag na home. Yes, assistant coach siya ngayon. No? Oo, under Alex Compton, siya na ngayon ay assistant coach sa Alaska. Di ba? Kung saan siya nanalo ng mga Grand Slam titles, paring Ariel. Sabi nga, it feels good to be home eh. Oo. Yun. Paring Ariel, saan ka sa Davao? Sa San Roque, Mudyang. Saan banda yon? Sa Ilang, Tubongko. Okay. May katanungan ka pa, paring Ariel? Wala na bang trade ang Ginebra? Sa ngayon, parang Ariel, wala pa tayong nababalitaan trade sa Ginebra, no? At gusto pa nila makabawi, syempre, sa kanilang loss versus Meralco. Makakalaban nila yung Barako Bull ngayong linggo sa Binyan, Laguna. Pero kung trade talks, wala pa namang nagaganap o nilulutong trade yan. Pero syempre, pagka meron tayong nabalitaan, ibabalita namin agad sa inyo, parang Ariel, okay? Okay. Baka may gusto kong batiin, parang Ariel. Meron. Okay, sige, go ahead. Binabati ko po ang nanay ko dyan sa may sa Onsi ng Davao City. Ang lahat ng nanonood ng PTV Sports. Solid PTV Sports fan ka ba, Kuya Ariel? Ay, gabi-gabi. Gabi-gabi. Yun. Maraming salamat sa iyo, Kuya Ariel, ha? Okay, marami pong salamat. Nasaan po si Dennis Principe? Si Kuya Dennis Principe. Nag-field work siya ngayon. Oo, kaya hindi natin siya kasama ngayon. Pero babalik siya on Monday. Yes. Makakasama ulit natin si Parang Dennis. Okay, Kuya Ariel? Maraming salamat po. Thank you. Okay, thank you. Yan po si Ariel ng Davao. Ang dami nanonood sa atin sa Davao. Nakakatuwa naman, di ba? Hindi na. Luzon, Visayas, Mindanao pa. Yun. Hindi lang. Pati, Mega Manila at work. Okay, lima tayo sa Facebook, Meg, kung wala pa tayong callers. Yes, from Roberto Baliguera. Sabi niya, gandang gabi, mga idol, lalo na kay Meg Sioson. Maraming salamat. Wow. Yes, tanong ko lang po, wala na ba gagalawin sa line-up ng Ginebra at kailan po magre-retiro si MC47? Uy, alam mo, sabi ni parang MC47, medyo... sabi niya, inaamin naman niya na nag-pass na yung prime niya. Pero, nandun pa rin siya to help the team out. Yun. So, in terms of retirement, wala pa. Even JJ, wala pa din. At saka, alam mo, ang kagandahan kay MC47, makikita pa rin yung leadership niya eh. Leadership niya, andun pa rin. Tsaka talagang gustong-gusto pa niya eh. Gutom na gutom pa siya maglaro kasi matatanda natin 8 years yung title drought ng Barangay Ginebra. Kaya mas gustong-gusto niyang makabawi eh. So, in retirement, parang wala pa sa vocabulary ni paring Mark yan, no? At saka, baby, parang gusto niya nga muna na, alam mo yun, what do you call this, na makapag... champion muna bago mag-retire. Oo, tama yan. Tsaka, tinatanong niya, balita daw sa Ginebra. Sa ngayon, magkakaroon sila ng laban sa linggo sa Binyan, Laguna versus Barako Bull Energy. 0-1 po ang current standings ng Barangay Ginebra. Natalo po sila sa Meralco po. Oo. Yan. Di pa tayo sa call kasi parang... May tumatawag ulit. Sige. Nag-i-enjoy ako dito eh. Hello po, magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Hello po. Hello, magandang gabi po. Oo, medyo lakas-lakas po natin ng konti yung boses natin, kuya, para magkarinigan po tayo. Si Bernie po to. Ate Girly, si Girly. Girly? Girly? Girly, tama ba? Bernie ng Davao.
Taga Davao din. Pero hindi ko masyadong narinig ang pangalan. Ano yung pangalan po nila? Bernie. Kirby. Tama ba, Kirby? Bernie. No. Oo. Okay, ano pong tanong nila? Kirby. Oo, medyo galaw-galaw po tayo ng konti at nagkakaroon po tayo ng difficulty sa signal at saka lakas po natin ng konti yung boses po natin. Hindi Medyo nag-ano-ano po yung signal po natin pero tawag ka po ulit ha, baka sakaling gumanda na po yung signal. Pero babalikan, tawag ka ulit sa amin maya-maya lamang ha, kasi medyo nagkakaroon tayo ng difficulty sa signal po natin, Meg. Okay, sige po. Antay tayo ng calls. Ayan, may tumatawag ulit. Meron naman. Hello, magandang gabi po, PTV Sports. Sino po sila? Hello? Ayan, maganda boses ni Kuya. Kuya, kumusta ka? Ano pangalan po nila? Junior Pilipnan. Okay. Taga saan po sila? Hello? Hello. Kuya, taga saan ka? BBC, ha? Okay. BBC, ha? Yan. Okay. BBC, ha? May Baisiha. Ano pangalan po nila ulit? BBC, ha? Medyo hinaan po Kuya, ninyo. pahinaan po yung TV nyo kasi nagfe-feedback po. Medyo nag-feedback kasi tayo, kapatid. Hina lang ng konti dun sa TV. Tapos, lakas natin yung boses natin. Ayan. Okay. Ano pong... Yes. Okay. Ang pangalan po nila ay... Okay. Basta po may Baisiha si Kuya. Ano pong may pagliligod namin, Kuya? Anong itatanong mo, kapatid? Itatanong sana ako, pwede ba? Tatanong ko lang yung birthday ni Lex Johnson. Ano daw? Ano yung kapatid? Ano yan? Narinig ko lang yung pangalan. Ano yung tanong mo kay... may tatanong ka pa kay Meg? Ayun, nawala si Kuya. Okay. Okay, balikan na lang na. Sige, tawag ka na lang ulit, Kuya, kasi medyo hindi ka namin maintindihan. Para magkaintindihan po tayo dito, mas lakasan niyo po yung boses niyo, hinahin niyo po yung TV, tapos medyo galaw-galaw para yung signal maganda. Di ba? Okay. Lipat muna tayo sa Facebook, Meg, kung meron pa. Alright, from Kenneth Flores, sabi niya, good eve mga idol. Ask ko lang po kung nakabalik na po si Anderson Silva sa UFC. Sa tingin niyo po ba may chance si Matt Rosser na mag-Rookie of the Year? Okay, ayan. Pero may balita tayo sa UFC, Meg, ha? Sa darating na May 16 po, ayan, aabangan po ninyo mga kaibigan, lalong-lalo na sa mga big fans ng UFC, magkakaroon po sila ng fight night dito sa Maynila. Di ba? Gaganapin po yan sa Mall of Asia Arena, which will feature different UFC stars. Talaga, wow. Ngayon, ito, hinahanap natin kung anong update kay Anderson kasi kung maaalala natin, di ba, malala yung nangyari sa kanya di ba? Nung bali yung ano niya Napanood mo yun? Oo, napanood ko sa video yun. Talagang tumiklop Oo. Nanginig ako nung pinanood ko yun Oo. So, lalaban naman siya? Oo, sa ngayon, ito, dinodouble check natin kung ano update kay Anderson Silva. Pero anyway, yun nga po, yung magandang balita sa mga fans ng UFC, meron pong fight night na gagawin dito sa Maynila on May 16, pero wala pang line-up o yung mga fighters kung sino-sino yun. Pero kaabang-abang yun para sa mga sa mga fans ng UFC. Lalo na kung maglalaro si Anderson Silva, di ba? Sige. Take tayo ulit ng calls. Okay. Hello po, magandang gabi PTV Sports. Sino po sila? Bernie po. Hello po. Hello, sino po sila? Si Bernie ng Davao. Bernie ng Davao? Ang dami talagang taga Davao Kuya, ano pong tanong nila? Bakit hindi naglaro? Ano po? Si William. Sino po? Bakit hindi naglaro si William?
Si William. Bakit hindi naglaro si William? Sa Tokinte. Sa Tokente. Bakit? Si Kelly Williams, tama ba? Oo, tama. Si Kelly Williams pala yung sinasabi ni Kuya. Pero alam mo, nung naglaban yung token text tsaka yung tsaka yung rain or shine, iba-ibang lineup kasi yung ginamit ni Coach Jong Oichico. Ang dami kasing mga pinagpe-pair Kumbaga yung mga nag-iiba-iba kasi ng rotation si Coach Jong Oichico. Kaya sa ngayon, kaya hindi natin nakita na sa action si parang Kelly. Oo. Tsaka baka hindi din siya fit dun sa game na yun. Oo, or baka naman kasi, yun nga, sa lineup changes, sa rotation, di ba? Kaya ganon. May katanungan ka pa, Kuya? Sana Sino po? Saan si Ryan Ray? Si Ray? Yun lang narinig. Si Ryan Reyes. Oo, Ryan Reyes po ba? Oo. Talk and text pa rin po hanggang ngayon. Japan. Uy, naging bata. Naging bata. Nakarinig ako ng bata. Anak niyo po yun, Kuya? Okay. Ayun, hayin na lang sa kanya. Pero inabot na tayo ng time, kaya papasalamat na tayo. Oo nga, nako sayang Kuya, pero maraming salamat sa iyo. Okay, babawi na lang po kami sa Lunes sa lahat po ng mga tumatawag po sa atin. Maraming salamat po ulit sa iyo. Mga pasasalamat po, Meg. Yes, maraming salamat sa Pampered Pooch Premium Organic Shampoo, available at Pet Express Dogs in the City and leading pet stores nationwide. Cosmo Culture, Mr. Agnes Tumang ng Amazing Playground, J. Lucera for Hookup Watches, Miss Surdy Friend ng California Bow, located at 11th Jamboree Street, corner Kamuning Road, Quezon City, St. Luke's Medical Center, Dr. MJ Torres ng Zen Institute, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, Major Willie Brox, and of course, Print Couture. Ayan, at bago tayo magtapos, ito yung nagtanong lang kanina tungkol kay Anderson Silva. After a year na nawala po siya sa UFC, nagbalik action na siya. Ayan, so sa Lunes, bukas tuloy. Sa Lunes, iba pang mga updates sa UFC at sa iba pa pang mga sports. Kaya naman, ugaliin nyo lamang po yung pagtutok po sa amin gabi-gabi from Mondays to Fridays. Ako naman po yung pasasalamat ko. Maraming salamat po sa mga nanood po sa atin. Kay mama ko, kay papa, sa LTFRB, kay mama Mirna Pantua. At syempre, nakikinig din po, nanonood po sa atin ngayon, yung mga Tagaliano, Caloocan City, kay Ate Esther, kay Jeffrey, at kay Jefferson, si Clarice Tipanero, at si JR Pantua, na mga big fans ng Barangay Ginebra. Syempre, kay Aiza de los Santos, maraming salamat. At ako po muli, si Haji Caaminio. Meg Siozon. At magkita-kita po muli tayo sa Lunes. Dito lamang po sa inyong alternatibong newscast sa gabi. Ito po ang PayTV Sports.